Ito yung mga best defensive player ngayon so far sa NBA. Ang number 1 sa defensive rating si Rudy Gobert. Ang pangalawa si Anthony Davis. Susunod si Drummond, Paul George. Ito yung mga nasa below 110 ang rating nila. Ang Celtics naman meron silang center na dapat kasama sa listahan na yan. Kaso nga lang nasa below 15 minutes or nasa below 20 minutes per game ang nilalaro niya. Ito ay si Luke Kornet. Ang defensive rating kasi ni Kornet nasa 104 per game. Naging viral pa siya dati dahil dun sa kakaiba niyang defense na tatalon na lang siya na nakataas yung dalawang kamay pero malayo siya sa contested player. Yung iba mga fans natatawa dun dati. Naging viral yun sa internet pero naging effective naman sa kanya. Ang height ni Kornet 7'2", ang standing reach naman niya 9 feet at 6 inches. Kahit pa tumalon siya ng gasardinas, aabot pa rin yun ng at least 10 feet. Natatakpan di umano ni Kornet yung shooting view ng isang player kahit pa malayo siya. Maiiwasan niya pa yung landing spot ng player. Effective defensive style yung ginagawa niya. Mismong galing na yon sa head coach ng Jazz na si Will Hardy, dating assistant coach ng Celtics. Ang sinabi niya noon, bakit biglang tumatalon si Kornet kahit malayo pa siya sa player na binabantayan niya. Nung tiningnan nila sa review, hindi makikita ng shooter yung ring. Sa stats din last season sa 34 shot mula sa 3-point area na ganung depensa ang ginagawa ni Kornet, 12 lang yung pumapasok. Kaya maganda yung success rate. Sa isang viral video pa ngayong season, ito yung unang game ng Boston at Minnesota. Nang titira si Kyle Anderson, ang ginawa no ni Luke Kornet, siyempre yung kanyang signature move, natatalo na lang kahit malayo. Parehong cheat code kasi yung dalawa. Parehong effective din. So paano ba papaliwanag to? Una, si Kyle Anderson kasi mabagal. Slow mo ang tawag sa kanya. Kahit pass break, yung ginagawa nila, slow break yung nangyayari. Pero advantage sa kanya yon dahil nawawala sa timing yung player or nagbabantay sa kanya. Nang titira si Kyle Anderson, ang ginawa ni Kornet, tumalon agad siya. Siyempre may P6 at bumaba agad itong si Kornet. Si Anderson paakyat pa lang noon ng tira at tumitigil pa siya bahagya. Sumablay yung tira ni Anderson pero counted kay Kornet yon sa defensive rating. So alin doon ang mas effective? Dahil hindi rin naman naging effective kay Anderson yung pagtalon bahagya at nakataas yung dalawang kamay nitong si Kornet. Yung style and defense naman niya, effective. Sabi na rin ng ibang coaches at stats. Magiging effective din yon kung gagawin siguro ni Wembanyama. 7'4 or 7'5 basta matangkad itong si Wemby. Ang standing reach ni Wemby 10 feet. Itaas lang niya yung kamay niya, abot niya yung ring. Kapag tumalon pa siya, magiging at least 10.5 feet yun. 9.6 lang yung kay Kornet. Kahit dumi pa lang si Wemby, 8 feet ang sakop nun. Si Wemby may defensive rating na 111, mataas din yun. Meron din siyang 2.6 blocks at nasa 1 steal per game. Ang defensive rating nga lang, iba ang pinagkukuhanan ng stats na yon. Kasama doon ang deflection, contested shot, broken play, ilan ang nakokos ng turnovers, hindi lang yung steals at blocks. Since effective kay Kornet yung kanyang depensang pagtalo na nakataas yung dalawang kamay, pasok kasi yon sa contested shot. So hindi ko lang kasi makita ang clip na to pero ginawa na kasi yun ni Wembanyama sa preseason game nila versus Miami Heat dati. Unorthodox yung ginagawang depensa ni Kornet. Nakakatawa pero effective. Kung kay Wemby, hindi magiging maganda sa paningin ng mga fans pero kung effective, maganda sa paningin ng mga coaches. Sabi nga ni Nikola Jokic sa interview, babaguhin din ni Wembanyama yung NBA katulad ng ibang mga players. Kapag ginawa ni Wemby na tumalo na lang din siya katulad ng ginagawa ni Kornet nang hindi lumalapit sa shooter at naging effective yun, mamabago na naman ang liga dahil hindi mo kailangan dumepensa na malapit sa player or shooter.